Unang-una po ay syempre po sa buhay na pinahiram at sa kaligtasan na meron tayo ngayon. Totoo nga po ay talagang never pong magiging deserving sa bagay na ito. Nakaka-guilty man po pero yun po ang totoo. At kaya po napakalaking pasasalamat sa Panginoon na meron tayo nito. Sige po, yung sa buong taon, isa-isahin ko po since January. Hindi, joke lang. Ang isa ko pong highlights namin siguro ngayon na ipagpapasalamat po ngayon is hindi pa ako. Gusto na ng bebe? Kami po ay, yun nga po, is nabiyayaan din ng maliit na bahay po. Kami po ay nakalipat na finally sa aming sa amin ang bahay mismo po na hindi na kami nagre-rent is napakalaking biyaya na rin po. Then, yun nga po, medyo napayabang ng kaunti nung binata pa, kaya maraming bayarin ngayon, napayabang nung nag-asawa pero biyaya ho yun na ibig ko sabihin ho nakaka-survive ho. Since nakalipat kami ho ng February, kahit may mga binabayaran niya sa bahay yun nga po, nakaka-survive. Then, malaking pasasalamat po yun na kami nga po ay finally kaming pamilya na doon na sa aming kumbaga maliit na bahay. Then, pangalawa po is yung sa family po. Family, syempre. Ako po yung nagpapasalamat din at kami ho since ito naman po si Jay, kailan nga ba yan? 2023 pa ho, ako yung nagpapasalamat pa rin ho at yun ho, lumalaki ho na. Nakakatuwa ho na pag binabalikan ko ho yung mga pictures dati is napakabilis ho talaga ng panahon. Hindi ko ho akalain na ngayon parang ang bilis lang, parang nakapapikit lang ako. Tapos ganyan na siya kalaki, naglalakad na. Yun, masusundan na nga rin, bago matapos ang taon. Masusundan ng anak ni Joyce. Hindi, nangyari sa akin yan, akala ko nga, na-scam ako, akala ko totoo. Nag-PT, yung pala ginuhitan lang. Paniwala na tuloy ako doon. Na-scam ako dyan Ayun po, at saka isa pang pasalamat ko rin is yung sa married life. Totoo nga po na hindi nga po madali. Kami nga ay nakaraos ng 2 taon ng aking asawa. Talagang ups and downs, talagang tawag dito, pabago-bago, pabugso-bugso ang damdamin. May pagkakataon na sasabihin mo sabi mo nga mahal mo, sa next day ay hindi na. Ang ibig ko sabihin doon hindi ho yun yung preaching nga ho ni Pastor kanina is about commitment talaga. Talagang wala akong perfect marriage siguro na meron ngayon. Talagang kailangan lang maging committed kayo sa isa't isa, unawaan talaga. So nagpapasalamat ho kami at 2 taon ho kami nagmamahalan pa. Hindi ko alam sa next year kung gano'n pa rin, 2025. Sana naman ho, sana naman. Isa pa ho ay yung sa trabaho. Salamat ho at kahit sa Panginoon na na may stable pa rin naman trabaho. Marami din ho nangyayari sa workplace ko. Yung mga naging patotoo ko rin before. Nakakatawa rin ho na yun nga ho ngayon na may mga uso yung mga Christmas party. Alam nyo na ho meron na minsan pag may mga hawak kayo na is kailangan minsan makisama. Nakakatawa rin na minsan kasi nape-pressure ako dati, yung patotoo nape-pressure ako kasi paano ko sasabayan ng mga to? Normally kasi ang mga tao, ang ng mga yan is pag may mga party is alam naman natin is go all out ng mga inuman, ganyan. So nape-pressure ako Pero ngayon na-overcome ko na siya. So nakakatawa na kahit may mga ganon is kahit nakapaikot ako dyan is alam na nila na paglasing na yan, makulit na yan naranasan ko. Pero natutuwa ako na napipigilan ko hindi ako natetempt. Actually, hindi ko na parang gusto ko kuhanin na yung inaabot sa akin. Hindi ang ko din yung pressure ko dun sa tao
na, bakit, ano bang meron? Bakit ayaw mo? Ano bang meron sa'yo? So sinasabi ko na lang yun, hindi. Kasi na ako tawag dito. Ako kasi baptist na ako. Parang gano'n na lang, hindi na, tahimik na. So nakakatuwa rin dati kasi struggle ko yun dati. Actually, hindi ako tempted, lang talaga. Inaano ko lang kung paano ko tatanggihan yung ganong bagay. So nakakatuwa na nakikilala din naman na ganon. Then, yun po, konti na lang dito, bigiging member ng GABSI. So ako po naniniwala na may purpose kung ba't ako narito. Hindi to aksidente kasi ina-imagine ko kasi kung nandun pa ako sa dati ko is ang dami ho nangyari. Malamang wala na rin ho ako ngayon doon. So, inaano ko ho na may purpose. Dati ho kasi nakakatuwa. Kami ho ay nagtatalo pa ni Jen nung kami bago pa kasi alam na ho na naman natin yung struggle dati. kung sino ba, paano ba. Ay nakakatuwa rin naman ho. Ako talagang hindi ho aksidente. Kasi kung ikukumpara ko, ang nangyayari talaga ngayon is talagang nasa totoong simbahan talaga ako. Ayun. Then, ito na lang po, nagpapasalamat po ako higit sa lahat sa mga workers, sa members, tsaka sa pastor ho, sa pagtsatsaga. Alam niyo ho na personally, marami akong pagkukulang, pero salamat ho sa pagtsatsaga. Sabi ko kami yung napapanood akong mga preaching, sinashare ko sa kay Jen na kung si pastor nga ho, dati hindi ko medyo kasi sanay ho ako sa preaching na hindi direct, hindi siya straight to the point. Ngayon, sabi ko, parang hindi ako hanggang nasanay na ako na, tama naman si pastor na, talaga, hindi siya yung plastic ba, yung parang para lang ma-protectan for the sake ng marami kang members, marami kang umaattend. Parang matibay, parang ganun yun eh. Kung ikukumpara ho talaga sa ibang preacher, may napanood, napakatindi ho talaga ng preaching. Talagang, sabi ko nga kay Jen, pinapangalanan ho talaga sa giving o etc. sa attendance. Lalo na ho talaga doon. Si pastor kung hard preaching, may super hard pa pala. Pero, kaya ho nakakatuwa na tayo may pastor na nagtsatsaga ho. Salamat ho. Talagang, alam nyo naman ho ang buhay namin, isa-isa, talagang hindi ho talaga deserving, never ho magiging deserving at napakarami hong pagkukulang pero salamat ho at kayo ay nadyan para sa amin. Yun lamang ho at maraming salamat sa Panginoon.